sa Pangulo at iba pang mambabatas. Sana ituloy ang bitay para sa kanya. Yan lang ang hinihiling ko sa ating Pangulo. Bitayin siya. Kung hindi nila kayang bitayin, ilabas niya, ako ang papatay. Ama ng batang pinatay ng kanyang sariling ina dahil sa impluwensya ng illegal na droga. Matagal niyang hindi nakasama ang kanyang anak dahil sa isa siyang OFW at hindi niya akalain na kanyang inspirasyon sa pagtatrabaho na ngayon ay wala na dahil sa illegal na droga. Ang sentro po ng balita mula kay Stephanie Sevillano. Pigil sa galit at hinanakit nang humarap sa amin ang kauuwi lang na OFW ni Sir Ruel, tatay ng 4 na taong gulang na batang pinatay ng kanyang sariling ina sa Rizal, Laguna dahil sa impluwensya ng iligal na droga. Ang kapatid naman nito, nagpapagaling ngayon sa ospital matapos saksakin ng 26 na beses gamit ang gunting matapos mapagkamalang manananggal. Hindi akalain ni Ruel na magagawa ito ng suspect sa kanilang mga anak. Ang masakit pa, dahil hiwalay na, nabalitaan niyang ginagastos ng suspect ang kanyang mga padalang pera sa mga iligal na gawain kasama ang umano'y kalaguyo nito na nasa drug watch list ng San Pablo Police. Pag sinabi nila sa akin na, Daddy, kailangan ko ng ganong pera, binibigyan ko yung bata. Kasi para sa bata naman yun eh. Wala ko ibang iniisip kundi para sa bata. Wala naman akong pagkakataon na kunin yung mga anak ko or paalagaan ko sa ibang tao. Kasi tiwala ako na hindi naman niya kayang gawin niya sa anak namin yan. Tuloy lang ang suporta ko, tuloy ang padala ko ng pera. Hindi ko naman iniisip na sa shabu lang niya inuubos yung pera. Gayunman, itinanggi ng suspect na may karelasyon siyang iba at lubos niyang pinagsisisihan ang kanyang nagawa. Napakasakit ang kalooban ko, hindi ko nga sila kayang tingnan. Alam ko lang talaga, nasa ilalim talaga ako nung hindi ko maipaliwanag. Hindi ko maipaliwanag kung ba't ganyan nangyari sa akin. Pero kung ano naririnig ko nung gabing yun, ang akala ko mga anak ko binubuhay ko. Ang trahedyang ito na dulot ng iligal na droga nangyari ilang araw lang matapos maideklarang drug-free ang kanilang lugar. Yung lumang drug watch list po natin ay hindi po siya kasama. So, ang magiging category po niya ay newly identified drug user. Sa harap na matinding pagsubok na ito sa kanyang buhay, humingi si Ruel ng tulong kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil wala na aniya siyang babalikang trabaho sa Dubai. Gayunman, may mas malalim pa siyang panawagan sa Pangulo at iba pang mambabatas. Sana ituloy ang bitay para sa kanya. Yan lang ang hinihiling ko sa ating Pangulo. Bitayin siya. Kung hindi nila kayang bitayin, ilabas niya, ako ang papatay.